So, nandito tayo ngayon sa Mercado Bayan kasi mamamalengke tayo ng pang medianoche. Ang medianoche, Noche Buena Advance. So, meron tayo ulit 1,000 pesos. So, pagkakasyahin natin to. At syempre, hindi mawawala yung listahan natin para mas mabilis. So, tara, samahan nyo mamalengke. Naka-outfit tayo. So, bibili tayo ngayon ng manok. Pisong paminta, pwede. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. Okay, so ngayon nakarating na po tayo ng ating bahay at nakaligo na din po tayo, nakapag-ayos na. So dito magkakaroon tayo ng dalawang ulam and then syempre meron tayong dessert para hindi naman malungkot yung ating pinakang Noche Buena. At syempre yung mga kakainin din ng mga chikiting po natin. Kasi diba kapag naghahanda tayo talagang iniisip natin kung kainin ba yung mga chikiting natin, kung magiging masaya ba. So dito i-share ko sa inyo yung budget for Christmas handaan na hindi naman halatang talagang tipid na tipid. Ang sarap nito mga katipid tips. So ngayon, umpisahan na po natin. Okay, so ang una po natin lulutuin ay yung pinaka-dessert po natin kasi ilalagay natin sa ref para lumamig na. At ngayon ay gagawa po tayo ng super creamy poppy jelly kasi naglalasa na yung gatas, yung pagka-chocolate at syempre yung pinakang poppy. So mabilis lamang po itong gawin. Lulutuin lamang po yung pinakang gulaman po natin. Kayang-kaya nyo na po ito. May instruction naman siya kung paano po lulutuin. Yung asukal na ilahat na natin. Estimate na sa 1/4 cup po ito. Yung pinakang stick natin, kalahati lamang po yung ilalagay natin ha. Kasi kapag minimix na natin yung ingredients, saka po natin ilalagay yung kalahati. Para mas lumasa lang yung pinakang coffee natin. Ito sa ating gelatin. So, hahaluin ko lamang po ito at kapag tunaw na po yung pinakang gulaman natin, pwede na po nating buhayin yung pinakang apoy po natin. So, after 5 minutes, kumukulo na po kaagad itong ating gulaman. So, isalin lamang po natin sa isang lagayan. So, babalikan po natin ito kapag malamig na. So, habang iniintay natin lumamig yung ating gulaman, so sa pangalawang menu na po tayo at gagawa po tayo ng veggie embutido. Yes, vegetable po lahat. Walang halong karne po ito. Pinakang main ingredients po natin dito ay gagamit po tayo ng 6 na tokwa and then hinati ko na para mahugasan po ng ayos. Pag nailagay na natin dyan, ngayon ay dudurugin po natin ito ng mabuti. So dito, naglalaga na din po ako ng itlog. Kasi ang gagawin po natin dito, paghahatiin po natin. Yung kalahati po, gagawin nating embutido, haba-haba. Yung kalahati naman po ay hardinera. So kapag napino na po natin mabuti, ilagay na po natin lahat yung ating pong mga sangkap. Pinagagayat ko na po yan para mabilis lamang po. Kasi alam ko naman po ay kayang-kaya nyo na po iyan. Isa't kalahati ng sibuyas. Kasi may paggagamitan pa tayo mamaya. Isang bell pepper. So pumili po ako ng merong red, merong green. At isang carrots. So niyad-yad natin para maganda yung pagkakapino. So nakabili tayo ng isang plastic ng pasas. Paminta natin na 10 pesos. Maglalagay tayo ng kaunti. Sarap din naman madaming paminta. Pangpalinamnam din. Isang maliit na tomato sauce. 2 itlog. Tapos bumili tayo ng breadcrumbs. 80 grams ito. Pero kalahati lamang po yung ilalagay po natin. Tapos dito yung tidbits natin. Diniray na natin yan. Magsasama lang tayo ng ilang piraso. Kasi yung ilang piraso po nito, ilalagay po natin doon sa ating veggie hardinero. At ngayon, ilalagay na natin yung last ingredient. So, gagamit tayo dito ng chicken cubes.
Bango ng amoy nito mga katipid tips ha. Parang gumamit na din tayo dito ng karne. Amoy na amoy embutido din siya. I-mix lamang po natin mabuti ha. Kasi nandun yung sarap ng ating veggie embutido. Para tunaw din yung inilagay po nating chicken cubes. Diba? So kapag na-mix na po natin ang ayos, ngayon i-assemble na po natin sa llanera na gagamitin po natin. Gumamit po tayo ng 2 large. So i-assemble natin itong itlog. Isa lamang po ito and then hinati ko po sa 4 na paoblong. Naglagay tayo dito ng foil. Pero kung meron po tayong dahon ng saging or may mabibili tayong dahon ng saging, so mas better po yon. So yung ilalagay po nating egg is pataob para pag itinaob na po natin itong ating llanera, kita yung pinakang design po natin. And then, yung atin pong tidbits. Tapos habang ginagawa ko na din po ito, nagpapainit na din po ako ng ating tubig. So dito, kailangan siksikin lamang po natin yung paglalagay. So eto na po yon. Ito pong natira, balutin naman po natin sa foil. Halimbawa, kung mayroon man kayong budget, so pwede nyo dito samahan ng cheese. Siksikin lamang po natin ito ng mabuti. So halimbawa, kung mayroon din po kayong mga dahon ng saging, so pwedeng sa dahon din po ng saging po natin ito babalutin. So ngayon, ready na po natin itong isalang. So nakadalawa tayo ng jumbo ng veggie embutido and then 2 veggie hardinara. Bago nga po pala natin isalang, lalagyan po natin ng takip. Sigurado lamang po na hindi matutuluan ng tubig yung ating pong veggie hardinara. Isasalang lamang po natin ito sa medium fire sa loob ng 30 to 40 minutes. So habang iniintay po natin yung i-steam, ngayon gawain na po natin itong ating pong creamy coffee jelly. Okay, so gagayatin lamang po natin ito ng maliliit na square. So kapag na-slice na po natin, kumuha lamang po tayo ng isang malaking lalagyan at pagsasama-samahin na po natin yung ating pong mga ingredients. So unahin na po natin ang condensed milk. So isang lata ng eba. Siyempre, yung magpapakreamy din po ng ating coffee jelly. Tapos dito, meron tayong idadagdag. Ito, nako, magpapasarap talaga to dun sa ating coffee jelly. Tapos yung itinira po natin, kalahati ng Nescafe stick. Ihalo na din po natin. Tapos, i-mix lamang po natin ng mabuti. So, kapag nahalo na po natin ng mabuti, pwede na po nating ihalo yung ating pong gulaman. Dahil ito po ay okay na, so ilalagay lang natin to sa ating ref para lumamig, para mas masarap. Okay, so sakto. After po nung ating coffee jelly is okay na din po itong ating veggie embutido. After 40 minutes, i-check po natin kasi baka mamaya is hilaw pa. Ang ganda ng itsura ng ibabaw. So, gumamit lang ako ng stick. Tutusukin ko lang siya. Oh, so kapag tuyo na, nakatulad po nito, pwede na po ito. Patayin na po natin yung ating apoy at isa-set aside lamang po natin ito. Okay na to. So nice. So ito po yung pantatlong recipe po natin at ito na yung isang buo ng manok. So ito po ay hinugasan na po ng ayos and then pinatiktikan. Ngayon, kumuha lamang po tayo ng kaldero na paglulutuan po natin. So mas better, mas malukom. Kasi ito pong ating chicken is lulutuin po natin lahat dito sa ingredients. Sasama-samahin lamang po natin at unahin po natin itong Sprite. Napakasarap po ng recipe na ito at kapag na-try po ninyo, sigurado uulit-ulitin po ninyo. Kasi kahit mapabata, mapamatanda na ako sigurado, magugustuhan po ito. Isang pineapple juice, 220 ml. So yung pinakang sabaw ng ating tidbits, pwede rin po natin ditong isa. 4 na hinog na kamatis. 1 kalahating onion. So pwedeng magdagdag kung hindi nagtitipid. 1 buong bawang. So pwedeng pitpitin. 1 sachet ng Knorr liquid seasoning. 1 sachet ng oyster sauce. Siyempre, toyo. Tapos yung ating paminta. So ito nakadepende yung paglalagay ng ating paminta kung gaano natin gusto kadami. Yan, gagamit tayo ng isang maliit na rino. So pagkatapos, hahaluin lamang po natin. So, ilagay lang natin dito. Pagkatapos, itong ating mga isang buo ng kamatis, ng bawang. So pwedeng ipalaman natin to sa loob.
So, dahil on the spot itong ginawa po natin, so mas better din na i-marinate po natin at least 30 minutes. So, ako hindi na. Idediretso ko na siya ng luto. Pataob lang natin at mamaya babalik-balik ta rin din naman po natin ito. So, ngayon, pwede na po natin itong isala. So ito, estimate, lulutuin po natin to ng 1 oras. At kapag kumulo na, alalay na lamang po yung pinakang apoy po natin. So lulutuin po natin ito sa mahinang apoy para yung pinakang lasa is nanunuot po talaga dun sa chicken po natin. So lalapot po yung pinakang sabaw po nito habang naluluto. So babalikan po natin to after 1 hour. Okay, after 1 oras at kalahati, so ito na po yung ating chicken. Ipakita ko sa inyo. So, diba, hitsura pa lamang is sobrang lambot na po ng ating chicken. So, binabali-baligtad po natin yan ha. Napakabango nito mga katipid tips kung alam nyo lang. Sobrang nakakagutom yung amoy. So, ito, hahanguin na din po natin. So, talagang sobrang lambot nito at ito yung pinakamasarap dito, yung mapapalambot natin. Kasi talagang said natin yung nasa buto po nito. Ito yung ating pang-apat na recipe. So, yung lutong kanin po natin. So, ito yon 1 kilo talaga tong isinain ko. So, yung kalahati po nito, isasangal ko. Para kahit tinipid natin, binudget natin, mukhang special yung pinakang handa po natin. Pero ito naman po ay optional. Bumili po tayo ng kalahating bote ng mantika. Buti na lamang merong dali pa pang malapit dito sa lugar po namin. So, lagay lang tayo dyan ng konting oil. Tira tayo ng 2 butil ng bawang. Gagamit tayo ng 2 itlog. Tapos mag-add tayo ulit ng kaunting mantika. Lagay na ang carrots. So bumawas lamang po tayo ng kaunti ha dun sa inilagay po natin sa embutido. And then green peas, bumili lamang po tayo ng 10 pesos. Tapos ilagay na din natin ang 1 pack ng oyster sauce. Tapos yung toyo na tira natin. So after po nito, ilagay na din natin yung ating pong kanin. So ngayon, haluin lang po natin ng mabuti. Lalagay tayo ng salt. So ito, hindi ko na po binili yung pinakang asin po natin kasi sigurado naman po ay may asin po tayo lahat sa bahay. Ngayon po, ito ay luto na. Excited! So i-plating na din po natin. At yung pinakang last po natin, syempre, yung magpapa-happy sa mga chikiting po natin. Kumbaga, ito yung pinakang pika-pika ng mga chikiting po natin. Wala na po yung mga matatanda, makikishare na lamang po. So, meron tayo ditong cupcake. So, ito, ihahayin ko para makita nyo po ng personal. Depende na sa atin kung ihahayin po natin lahat. So, yung pinili ko, yung assorted, may iba't ibang flavor, may iba't ibang toppings. Para mas magandang tingnan, di ba? Tapos, meron tayong marshmallow. Meron tayo isang balot ng meats. Ito naman po ha, optional kung tatanggalin po natin or hindi. So, ako tatanggalin ko para mas magandang tingnan. Okay, so ito na po yung ating budget Christmas handaan. Ngayong darating po ang Pasko. Ngayon pong Noche Buena. So, di ba mga katipid tips? So, magkano nga po ba kaya ang nagastos po natin dito? So, bago po tayo mag-costing, tikman po muna natin ito. Tika-konti lamang. Sasabayan ko syempre sila ng pagkain. Ito yung ating rice. Tapos, kumuha na din tayo nitong ating veggie embutido. Itong ating hardenera. Ang ganda-ganda. Tapos, syempre, itong ating chicken. Kuhanin na natin yung isang pakpak. So, ang favorite ko talaga sa manok ay yung pakpak. And then, kumuha na din tayo nitong ating hardenera. Itong veggie embutido natin na nakalagay sa foil, so pinirito ko siya. Para merong prito, meron din naman pong steam. Kung anong gusto po ng family po natin. So, inahin na natin itong rice. Ito yung sinasabi na rice pa lang, parang may ulam na. Malasa. So, ito yung hardenera natin. Version lamang po ito ha. Piniritong embutido. Sarap.
So, dun sa veggie embutido natin, talaga malalasan natin doon yung pagka-embutido. Nandun yung aroma, nandun yung lasa, and then yung pinakang texture is malambot po yun sa dila. Hardinera po natin. So, kahit hindi tayo naglagay ng karne, malalasa pa rin natin dito yung pinakang embutido. Yung aroma, maaamoy din natin yon. So, masarap siya mga katipid tips. Tapos, yung chicken naman po natin, ako napakabango po nito mga katipid tips. Ito yung tipo na hinahalo pa lang yung ingredients, pero mabango na. Lalo na kapag kumulo na. Talagang halimuya yung amoy, yung sarap ng ating pong chicken. So, ito na yon. Panalo. So, ito yung tipo na ang sarap-sarap papakinong manok. Ang lambo talagang humihiwalay dun sa chicken po natin. Tapos, bumagay po dun sa kanin po natin. Ang sarap. Match na match yung pinakang kanin po natin at yung chicken po natin. At syempre, yung ginawa po nating veggie embutido. Perfect yung lasa po nito. Okay na tayo dito. Mag-dessert na po tayo. Mamaya na natin ituloy yung ating kain. Kasi yung mga chikiting ko sumesenyes na nagutom na daw sila. So, tikman lang natin to yung pinakang dessert. Ang sarap. Tapos dito ako napansin nyo naglagay po tayo ng toppings na cheese. Pampaganda at saka pambalanse dun sa lasa. Pero optional na lamang po ito. Napaka-creamy ng lasa, yung pinakang tamis, saktong-sakto. And then, isa pang nagpasarap dito ay yung chucky po natin inilagay. So, mamaya ko na ito ubusin. Sigurado magugustuhan po ito ng mga chikiting po natin at ito pong iniready po natin ito. So, overall mga katipid tips, ang sarap-sarap nito. Maire-recommend ko po sa inyo itong recipe na ginawa po natin na sigurado magugustuhan po ng family po ninyo, lalo na po ng mga anak po natin. So, kung pihikan yung mga chikiting po natin sa gulay, so itry nyo po itong ating veggie embutido. So, yung chicken po natin panalo-panalo po yung lasa po nito. Ito yung tipo na kapag na-try po natin, sigurado uulit-ulitin po natin. At kapag merong okasyon, naku, maaalala nyo po itong recipe po nung ating pong chicken. So ngayon, sa magtatanong tipid tips, magkano po yung naging puhunan po ninyo para makapag-budget na rin tayo, di ba? So ngayon, mag-costing na po tayo. Yung costing na gagawin ko, costing po yun dito sa lugar po namin at mataas na din po talaga yung bilihin po dito. Ngayon, umpisahan po natin sa isang buo po ng manok. So, isang buo ng manok, 234 pesos. Isa't kalahati ng sibuyas, 15 pesos. Bali, yung binili ko po ay 3. So, isa't kalahati lang yung ginamit natin. Bawang, 6 pesos. 4 na kamatis, 14 pesos. Paminta, 10 pesos. Isang Solid Sprite, 22 pesos. Pineapple juice, 32.35. Isang rinong maliit, 28.45. Nor seasoning, 5.70. Oyster, 8 pesos. Toyo, 6.10. Kaya ang total ng ingredients ay 381.6. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung veggie embutido. Sa tokwa po natin, 30 pesos. Bell pepper, 21 pesos. Sa onion, isa't kalahati, 15 pesos. Pasas, 12 pesos. Carrots, 10 pesos. Tidbits, 16.20. Gumamit po tayo ng 3 itlog. Yung isa, yung inilaga po natin. At yung dalawa, yung inihalo po natin sa veggie embutido. Breadcrumbs, 16.85. Nor chicken, 7 pesos. Tomato sauce, 13.20. Ketchup, 13 pesos. Tapos, bumili din po tayo dito ng foil, 15 pesos. Kaya total ng ingredients sa veggie embutido ay 199.25. Ngayon, natusin naman po natin ay yung ating pong coffee jelly. Ito na po yun. Hindi ko mabuhat ang bigat. So, bukod dito, meron pa pong natira. May pang midnight snack pa at meron pang kinabukasan. So, sa gulaman po natin, 13.40. Condensed, 41.25. Evap, 35 pesos. All-purpose cream, 37.80. Yung maliit. Kaki, 13.50. Yung cheese na itinapings po natin, 19 pesos. Ang total ay 159.95 yung pinakang puhunan po natin sa coffee jelly po natin. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating pong fried rice. Isang kilo ng bigas, 49 pesos. Gumamit tayo ng 2 itlog, 20 pesos. Yung green peas, 10 pesos po yun. Sa gulayan po yun mabibili. Oyster, 8 pesos. Nagsesenyos na sila, nagutom na. So, sa oil po natin, bumili po ako ng kalahati ng bote. 18 pesos. So, meron pang natira. So, yung carrots na inilagay po natin dito, hindi ko na siya isinama sa costing kasi kumuha lang po ako ng kaputol dun sa inilagay po natin sa ating veggie embutido. Kaya total ingredients ay 105 pesos. Ang tuusin naman po natin ay yung ating pong pika-pika ng ating pong mga
Chikiting! So, yung ating pong cupcake, 62.30. At yung ating marshmallow, 26.95. Yung isang balot po ng nips natin, 28.40. Bumili din po tayo ng isang sachet po ng Four Seasons. Ito po ay 18.05. And then, bumili po ng yellow, 5 pesos. Kaya ang total po do sa ating pika-pika and juice ay 140.7. So, kapag pinag-plus po natin yon, ang magiging total lamang po ay 986.5. So, di ba, yung pinakang 1,000 pesos po natin ay muli sukli pa na 13.50. Pero, ewan ko lamang po, kasi nandito lamang po ay 12 pesos. Hindi ko alam kung paano po nangyari yon. So, di ba, kahit mataas po yung bilihin, basta makapag-budget po tayo ng ayos, mapag-isipan po natin yung recipe na lulutuin po natin, yung 1,000 pesos, kasyang-kasya po yon. Sana itong recipe po natin makatulong po sa inyo, makatagdag idea po sa inyo yung lulutuin po natin ngayong Noche Buena. Okay? So, syempre, hindi naman po mahalaga yung pinakang handa. Basta mahalaga po doon, salo-salo po tayong kakain pagdating po ng Noche Buena. Okay? So, una na po akong babati sa inyo ng advance Merry Christmas po. Kung umabot po kayo dito hanggang dulo, paki-comment nga po kung saan po umabot yung video po natin. Okay? So, kita-kits na lamang po ulit sa mga next video po natin. Bye-bye! Masarap? Uy! Ate, masarap? And tsaka doon, ang daming gusto. Ate, anong ginagawa mo? Ito ba yung pagkain ni ate, oh? Yung dalaga, oh, Gina G. Tapos yung dessert niya, ginawang ganun. Tsura ni Diyos, kumakain. We wish you a Merry Christmas and a Happy